sa propesiya na nangyayari. It's being fulfilled. If you watch the world, what's happening all over the world, unti-unti nang natutupad ang mga pangitaing iniwan ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Exciting po sa mga Kristiyano at sa mga hindi anak ng Diyos, katakot-takot at kahindik-hindik sa Tagalog. Okay, so if you watch the news, talagang ganun, no? So, bumabati po muli kami sa ating mga viewers constantly na kasama natin. Happy New Year ulit sa inyo at praise God at kasama namin kayong tumawid sa bagong taon na ito, and we are actually on our fourth session. Fourth na tayo, no? At naumpisahan ang session na ito, yung tinatawag na divine appointment, yung refinement for divine appointment sa ating ginawang tema na ayon sa panukala ng Diyos na ang iglesyang ito, lalo na sa atin na mga matatagal ng mga pananampalataya, ay hinahanapan na ng Diyos ng tinatawag na accountability. Maging accountable tayo. Yun po yung napag-usapan natin last week. Kung paano maging accountability sa pamamagitan ng pagbabago ng isip na tinatawag na repentance. Naalala niyo po yun, yung word na repentance, at kung paano magbago ng isip. So, i-remind ko lang po doon sa introduction natin last week, no? Na ang proseso kung bakit ka nagkaroon ng ganyang isip na meron ka ngayon, mula nung bata ka hanggang ngayon, yan ang daladala mong isip, karunungan, intellectual, abilidad, ay hinarvest mo yan during your childhood. Naintindihan natin? So, ibig sabihin, all those things that you have learned for all of your life ay naging hindi lang tinatawag na karunungan sa buhay mo, sa buhay nating lahat, no? Na saan galing yung karunungan? Saan nagumpisa yung karunungan na meron tayo? Sa loob ng pamilya. Your first education, your first AIOEO, ABCD, 1, 2, 3, starts with inside your family. So, doon nag-umpisa ang inyong kultura. Okay? So, how they told you or teach you, or taught you, how to read and write, ay nag-umpisa lahat yan sa inyong pamilya. Na hanggang ngayon, whether you are 18 years old or 80 years old, hindi na yun may hiwalay sa iyo. Kung ano man ang meron ka ngayon, na ikinabubuhay mo, ang tawag dyan ay kultura. Ang kultura, tumingin kay mabuti, hindi mo yan basta mababago. Kaya kung nakultura ka sa magandang pamilya, kahit saan ka pumuntang pamilya, magandang ugali, magandang atmosphere, lagi kang positive, energy ang laging lumalabas sa'yo dahil galing ka sa mabuting pamilya. Tama? Pag galing ka sa masalimuot na pamilya, lahat ng pupuntahan mo masalimuot. Naintindihan natin? So, sa mundong ito, dalawa lang naman yung kultura na meron tayo. Whether ito ay isang napakagandang pamilya na pinagmulan or masalimuot na pamilya. And generally, halos lahat naman alam natin na masalimuot ang ating ng ating mga karanasan. So, ibig sabihin lahat ng experience po natin sa buhay ay naging bahagi ng ating kultura. Tama? Yun na yung kultura ninyo. And still now, you believe. We believe still now
Even though it's not happening, because nakita mo siya, naranasan mo siya, natatakot ka doon. Or nasisiyahan ka doon sa mga naranasan mo. Ulitin ko po, tumingin kayo mabuti. Lahat ng naranasan mo, it's either natatakot ka, or natutuwa ka, or nagagalak ka. Generally ulit, lahat ng experience mo ay kinakatakutan mo. Tama? Tumingin kayong uli dito. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of understanding or wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. And we discussed last week na ang knowledge, pag-i-spellin mo ay dahil ang gusto ng Diyos, ang knowledge na meron siya, ang karunungan, ang kaisipan na meron siya, yun actually yung inilagay niya sa iyo nung likhain ka. Nung sabihin ng Panginoong Diyos, when He created, Genesis chapter 2 verse 7, He breathed into the nostril of man and the man became a living being. Yung being mo is the mindset na meron ang Diyos, inilagay niya sa iyo. You have imparted the natural God in your physical body. Naintindihan niyo po yung sinabi ko? Hindi niyo ako naintindihan, no? Revelation. Actually, nakasulat sa Bible, di ko naman nilagay. Nabanggit ko na one time dito, before we will read our verse. I think it's in the book of Psalms, na ang sabi po sa book of Psalms, di nyo ba alam na kayo ay little God? What a shock na hindi nyo alam na kayo ay little God. Why? Dahil yung nature ng Diyos inilagay niya sa iyo. Dahil gusto ng Diyos na makita yung kanyang hindi nakikitang kadakilaan. Yung glory ng Diyos na hindi nakikita. Sa iyo inilagay. So yung natural God, yung nature, yung natural God, inilagay niya sa iyo. Lumilipad po kayo dahil sa mga belief na meron po tayo. Ulitin ko, inaral natin ang doctrines of demons. And we had read in Matthew chapter 4 that you cannot worship God kung hindi kayo nag-worship in spirit and in truth. That God is looking for a true worshiper who will worship Him in the same spirit, with the Spirit of God. So you can communicate with God, you can commune with God, you can pray to God in the same spirit. That's why the book of Psalms says, you are little God. Not that you are God by nature, but you have the Spirit of God living in you. When you got born again, God imputed that Spirit, the Spirit of Christ. Galatians po, babasahin ninyo yon sa Galatians ang sabi, hindi nyo ba alam na ang inyong tinanggap ay yung Espiritu ni Kristo? Ano ang Espiritu ni Kristo sa umpisa? Kristo means, yung Kristo ay tagapagligtas mo. Yung Espiritu na yon ay nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Which is, yung Espiritu ni Kristo na nagbigay sa iyo ng bagong buhay at yung Espiritu na yon na nagligtas sa iyo, actually, yun yung Espiritu ng Diyos. Yun yung tinatawag na Holy Spirit. Pero the first time you receive that Holy Spirit, it is Christ. The work of Christ in your life. As a Savior. And having that tinatawag na born-again spirit. That's the first gift that you have when you believe in God. And the same pattern when God gave that Spirit in Genesis chapter 2, Verse 7, He gave that Holy Spirit in your life, the breath of life. So nawala yung breath of life, ibinalik ng Diyos. At nung binalik ng Diyos ang breath of life,
Hindi na siya tinawag na breath of life at that time kasi ang kailangan mo yung breath of life na magbibigay ng life sa'yo, ng born-again life. Ang unang ginawa niya is Spirit of Christ. Ano yung Spirit of Christ? Yung restorer ng iyong nawalang buhay sa Panginoon na tinatawag na Savior. Naintindihan niyo po yun? So wag po kayo masyadong reliyoso maging knowledgeable kayo. Why? Because you can worship God with the Spirit of God when you receive that Spirit and with the knowledge of God and truth. So if you do not know the truth, how can you worship God? So if you do not know the Word of God, you actually are worshiping God in your soul, not in your spirit. You cannot worship God with your soul. The Bible says, and Jesus said, you can only worship God in spirit. The Spirit of God that is in you. But your soul is not born again. Your body, your physical body is not born again. Please po, unawain niyong mabuti ang inyong pananampalataya. Para hindi po kayo madaling, hilain ng hangin at alon ng anumang relihiyon or paniniwala. Magbasa po kayo ng Bible. Amen. Di ba? Huwag pag nag-Sunday, saka kayo nagbabasa ng Bible sa pamamagitan ng screen. Di ba? Hello po. Bakit? Pag nalaman ninyo ang katotohanan na ito, pwede po kayong maging ministro ng Diyos sa pamamagitan ng inyong simpleng buhay. Dahil may mga pamilya po kayo na naghahanap ng katotohanan. At ang katotohanan, actually, nasa iyo na. Sabi ng Bible, nasa iyo na. Nasa bibig mo na, kulang na lang sabihin mo. Hello? Ang tanong, nasa iyo na ba talaga? O wala kang may lalabas? Hello po. Ba't ako lang natatawa sa sinasabi ko? Kayong lahat ay nakatunga. Hello po. Bahagi po ito ng refinement. Refinement means nire-refine din ng Diyos ang lahat ng knowledge na meron ka. Ano yan? Anong tawag dito? Sinasala ng Diyos kung ano ang knowledge na meron ka. Mahalaga yon. Kasi lahat ng kultura, ng knowledge na meron ka magmula bata hanggang ngayon ay sinasala ng Diyos upang pag nagsalita ka, masisiparit mo ang negative energy at positive energy. Dahil alam natin in general, galing tayo sa pamilyang iro-iro at usually hindi mabuting pamilyang naranasan natin. Bakit? Hello po. Walang pamilyang isinilang dito na sadyang mabuti. Dahil ang sanlibutan mula kay Adan ay nahulog sa kasalanan. Nahulog sa kasalanan. Kaya lahat ng pamilya nasa kasalanan. Naniniwala po ba kayo doon? So walang banal na pamilya. Ang banal na pamilya lamang kapag pumalik ka sa banal na Diyos at siya yung una maging ama mo. Doon tayo binabalik ng Diyos. Hello po? Kaya wag mong tignan yung katabi mo, mas mabuti ang pamilya ko sa... Hindi ganon. May loopholes din sila. Pasalamat ka, mabait si tatay mo at nanay mo. Di ba? Hello? Hello po. Mahirap din magsalita sa pulpito dahil siyempre, pag magsasabi ka ng totoo, alam niyo ba na ang pagbabasa sa, I think even in America, ngayon, na kapag nagbabasa ka ng Biblia or nangangaral ka ng salita ng Diyos na nakakasakit sa ibang tao, hinuhuli ka ng pulis dahil hindi nila matanggap ang katotohanan ng sinasabi mo ay tama at totoo, na ito ay nakakasakit sa kanilang damdamin. Bakit? Kasi gumagawa ka ng kasalanan kaya ka nasasaktan. Pero ang gobyerno pumapanig doon sa nasasaktan kaysa yung nagpapahiwatig o nagsasabi ng, hindi nyo ba alam na nangyayari na ngayon yon? At
At malaya kayo na pumunta dito sa Japan na Hindi nyo ba alam na darating din baka ang Japan hindi na tayo mag-gather dito? Dahil unti-unti na nangyayari, nakakamuhian ang salita ng Diyos. Kaya ang inyong mga Bible, pag dala-dala mo ang Bible, baka ito ay parang illegal possession of firearms ang dating pag may dala-dala kang Bible. Darating yung panahon na yon, nang paghawak ng Bible ay para kang may dala-dalang sandatang illegal. Alam niyo ba yun na bawal magdala ng baril habang nasa public ka? So pag magdadala ka ng Bible, sana yung panahon na yon, pag dumating yon, wala na tayo dito. Hindi nyo maranasan yon. Puhulihin ka, ipipreso ka, lilitisin ka, na sa tingin nila ito ay illegal. Dahil nakakasakit ito sa damdamin ng tao. Anong klaseng tao? Mga makasalanan. Nangyayari na ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Unti-unti nang natutupad ang propesiya. Hello? Hello po. Masarap ding takutin kayo, no? Bakit? So, dumarating yung point, paano yan, pastor? So, di ba? Nagkakaroon na kayo ng guni-guni. Nagkakaroon na kayong palaisipan. Pwede bang mangyari yun? Yes. Kung nangyari na noon, pwedeng mangyari pa rin sa panahon natin. Nangyari na noon, kinumpiskate ang lahat ng Bible, sinunog. Alam nyo ba yun? By history? Kinumpiskate nila lahat ng mga may hawak ng Bible. At nirewrite ng Roman Catholic ang Bible. Na itong hawak ninyo, ang nag-canonize, nag-ugnay-ugnay nito ang Roman Catholic. They were led by the Holy Spirit, yung mga naghahanap sa Diyos para ma-canonize. Ang word doon ay canonization. Yung inyong binabasang Biblia. Pero, ayon sa mga Reform Church, tinanggal nila ang Enoch, Apocrypha, Maccabees, at iba pang literature na nakaugnay sa Biblia dahil walang kaugnayan sa ating tinatawag na pagdating ng Mesiyas at restoration ng inyong purpose sa buhay at sa kanyang pagbabalik. Magaganda yung mga history na yon, pag-aaralin mo. Pero tinanggal ng Diyos yon. Na itong hawak ninyong Biblia na tinatawag nating full authority ngayon, ito dapat naniniwala kayo. Bahagi ito ng ating statement of faith. We believe in Jesus Christ that He is a virgin birth. Yun yung ating statement of faith. Diba? We believe that the Bible is the Word of God and the whole authority ng ating standard ng pananampalataya. Yun ang bahagi ng ating statement of faith. Nagbigay po ako sa mga members kung ano yung statement of faith. As a members, dapat alam ninyo ang inyong statement of faith. Kaya sa mga babaptismohan, magre-refresh kami dahil sa inyo. I-refresh natin yung ating statement of faith dahil nakakalimutan na ng bawat iglesia. Nakatuon na tayo sa performance ng pagtutugtog at pagkanta at pag-awit at doon na natuon. Alam na, akala natin na sa pagtugtog ng pagpiperform na sa harap ay nakakasamba tayo. Hindi po. Dahil noong unang panahon, introduction pa rin ako, 30 minutes na. Noong unang panahon ng ating Panginoong Hesus ay lumikha ng tao, walang drums, walang pastor, walang pulpit, walang microphone, walang gitara. Pero ang presensya ng Diyos at ang tao magkasama. Pero bakit ka pumunta sa simbahan? Hinahanap mo ang presensya ng Diyos na sa pamagitan ng pag-awit, makala mo, mararanasan mo ang Diyos sa pamagitan ng mga pulpito at pagpipreach. Pero nung unang panahon kay Adan, kasama ni Adan, naglalakad sa garden. Walang piano. Walang songs. Hindi naman sinabi na marunong kumanta si Adan, kahit mayroon siyang abilidad. Pero kasama niya ang Diyos. Hello? Doon tayo pinamunumbalik ng Diyos. Doon tayo mag-concentrate. Hindi doon sa na-enjoy natin, yung fellowship, yung preparation ng program. Kaya lagi kong dinidismantle ang program type sa loob ng church. Bakit? Ang program ay hindi para sa inyo, para maging maayos lang ang pagsamba ninyo. Hello po. Hindi kayo pupunta sa church dahil maganda ang kanilang programa. Dahil noong time na nandun ang presensya ng Diyos, hindi dahil sa program.
Si Adan ay gumawa ng program para ang presensya ng Diyos ay maranasan niya. Pero ngayon, anong ginagawa ng mga pastor at administrator ng church? Pinapaganda yung program para sa inyo, mga tao. Hindi itinuturo yung totoong katotohanan. Naunawaan niyo po ba ako? Hindi po ako nagagalit. Binabato ko lang kayo. At sa mga nakikinig po, mangyari nawa, mabato din po kayo. Magising kayo sa katotohanan. Hindi po tayo sistema sa iglesia. Sa espiritu at katotohanan po tayo. Okay? Kasama yan sa ating tinatawag na pagsasala, pagre-refine. At lahat ng nire-refine ay dinadaan sa tinatawag na mainit na apoy. Habang mainit ito, at pag hindi mamatuwid, ay mamasuhin pa siya para lamang, di ba? Lahat gagawin para lamang maging refine, dalisay. Ibig sabihin, bakit gusto ng Diyos ng isang dalisay na puso, dalisay na pagkatao? Tanungin niyo si Jesus. Dinalisay siya sa disyerto bago siya binigay ng Diyos ang ministeryo sa kanya. Dumaan siya sa trials and testings bago ang Diyos ay nagtiwala na kaya niya na bilang isang pangalawang Adan ay pwede na siyang maglakad sa makasalanang sanlibutan pero nasa kanyang presensya ng Diyos. Sa pagiging Adan, ng unang Adan dapat na naganap ni Adan nung nasa Genesis pa na hindi naganap ni Adan, ang Panginoong Hesus ang gumanap. Hello po. Naintindihan niyo po ako. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo lamang, ang banal na Espiritu ay nakapag-perform ng mga miracles and wonders of heaven on earth. Naranasan ng tao ang heaven on earth sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ, nasa kanyang Holy Spirit, at sa pamamagitan ng empowerment ng Holy Spirit, nakapagpalaya siya ng mga demonyo. Supposed to be si Adan yon nung time na yon sa Genesis. Hindi na-fulfill ni Adan. Kaya yung pangalawang Adan ang nakapulfill sa pagsunod. Nanawaan niyo po ako. Nakakatuwa, no? Ako po ay isang preacher na nagdadala sa inyo sa ganon at sa dulo. Para makita niyo yung una at saka dulo. At alam niyo ang gagawin habang kayo papunta sa dulo. Ganon po ang Panginoong Diyos. That if you will read even in Ecclesiastes, I think that was our very first part 1. Nang sabi niya, God has made everything beautiful in its time. So pinag-usapan natin yung time. So God made everything beautiful inside a time. Ulitin ko po, tumingin kayo mabuti. Everything. Sabihin natin everything. Hindi 1 billion thing, hindi 1 trillion thing, but everything. At yung everything na ito, God put it in a time. So mayroon siyang tinawag na time, at ang time mayroong season. Yung 2026 po ninyo ay mayroong 4 seasons, and you have started 2026 ng 0, 0, 0. 2026. Naintindihan niyo yan? At sumigaw kayo ng Happy New, that started your time. God made everything inside that time. The whole, actually, hindi lang ng 2026, pero nakakonsentrate tayo sa tinatawag na 26 ninyo. 2026 ninyo. Sabihin natin, God made everything beautiful in His time. Sabihin natin. God made everything for His time. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ninyo. One more time. God made everything beautiful in its. Tumingin ka sa tabi mo. Beautiful yan. Hindi yan pangit.
Hindi nyo ba na-gets? Tingnan mo yan. Kahit ganyan ang itsura niyan, walang ngipin, beautiful pa rin yan sa mata ng Diyos dahil nasa loob ito ng time and purpose of God. Hello? Kaya walang pangit sa Diyos. Dahil lahat ng bagay na nilikha ng Diyos na pinasok niya sa panahon at oras ng Diyos ay ginawa niyang maganda. Ang problema, baka hindi maganda ang bunganga mo. Kaya hindi nagiging maganda at negative ang kaisipan ng tumatanggap. Hello? Ulitin ko, hindi Diyos yun. Ulitin ko po, lahat ng negative energy that's coming from your mouth doesn't come from God because God, starting your 2026, He made everything beautiful. So whatever you say, when it's not beautiful unto God, it's from Satan. Remember that. What a shock. Natuwa ako doon. Di ba? Magmula ngayon, tiisin mong hindi magsabi ng pangit. Dahil alam mong hindi galing sa Diyos yon. Dahil sa Diyos, lahat ng nasa panahon, lalo na sa 2026, ay maganda sa Diyos. So, wag kang pagagamit. Kung hindi sa Diyos, wag ka nang pagagamit sa bibig mo, sa isip mo. Dahil ito ay masamang espiritu, hindi ito banal na espiritu. Hello? Hello po. Grabe, no? Ganun pala yun, Pastor. Yes. Ganyan ang revelation ng Diyos. At ang sabi pa niya, He has set eternity in human heart. Everybody say eternity. So your birth to eternity, so hinihintay ka na ng Diyos sa eternity. Hello? Yung eternity walang time. Pero in this life, binigyan ka ng time. Ito ay pintuan mo for eternity. Hello? Kaya napakahalaga that God is waiting you not only this time, but for eternal time. So walang time sa eternal, ne? Walang period doon sa time ng eternity. Infinite. Yet no one can fathom, walang ano yung fathom? Makakaarok. Walang makakarok what God has done from the beginning and the end. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Paliwanag ko? Bakit puro na lang ako introduction every Sunday? Sabi dito kasi, yet no one can understand, comprehend, kung ano ang isip ng Diyos at purpose ng Diyos sa buhay, what God has done. Everybody say what God has done. Alam niyo ang ibig sabihin ng done? Tapos na. Hello? When God created you, you are finished. You are a finished product. When God created you in your time and His purpose, you are a finished product of a beautiful person and life that God has given you. It's done. Why? And He said, from the beginning to the end. Ano ibig sabihin ng from the beginning to the end? So kung tapos ka na, kung tapos na ako, Pastor, paano yun? So, binigyan ka niya ng beginning. Para maranasan mo kung ano yung ginawa niya until the end. Kaya isinilang ka niya in your beginning. Para maranasan mo yung kaisipan niya that God put everything in your time beautiful because you are a finished product of God. And He started you in the beginning. You have already the end. And God wants you to experience the length time what God has beautiful made things for your life. Amen. Basahin niyo mabuti. Kaya ang sabi ng Diyos,
There's no one like God. Hello? Naintindihan natin? Kaya kung ano man yung problema mo, kapatid, ano man yung problema mo, hindi yan problema. Tapos ka na sa Diyos. At lahat ng bagay sa Diyos na tinapos niya maganda. Kung ano man yung nararanasan mo, kung ano man yung ginagawa mo, kagagawan mo yan. Hello? 2026 na. Kaya napakahalaga. Ba't ako'y natatawa sa sinasabi ko? Ngayon nyo lang ba ito alam? Kung ano ang kaisipan ng Diyos para sa'yo? Lahat ng naranasan mo sa buhay ay kagagawan mo, hindi sa Diyos. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo bago kay panganak, you are already finished. And He chose your parents to begin you with a beautiful time that God has given you until the end. God is waiting you at the end. Why? He wants you at the end of that life to come to Him to eternity. Gusto niyang maranasan mo pansamantala. Ipakita mo sa buhay na ito kung ano yung ginawa ng Diyos na beautiful things in your life. Hello? Nagets po natin? Masarap ba pumunta sa church? Amen. Di nga. Hello. So, yan po yung part 1. Hindi ko masyadong in-explain ng part 1. Pero gusto ko makita ninyong mabuti before, total January pa naman, ay maintindihan ninyo na sa umpisang, hindi ito New Year's resolution It's harvest time. Harvestin natin kung ano ang nilaan ng Diyos. Magtulungan tayo. Makita natin yung nilaan ng Diyos para sa buhay nyo. Hello? Yayaman ka kapatid. Problema mo, pera? Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang pera. Bibigyan ka niya ng kalusugan. Bibigyan ka niya ng katalinuhan. Bibigyan ka niya ng abilidad. Iga-guide ka niya. At magpuprovide siya ng mga privileges at opportunities na magandang kay siya, mabuting satyo. Yung perang hinahanap mo, trabahuin mo. Hello? Kikita ka. Hindi sa pagmamayabang, pwedeng magyabang. Pwedeng magyabang. Naranasan niyo nang tumanggap ng 70 kalapad kada buwan? Abilidad po yan. At opportunity. Privilege. Naranasan niyo din na 12 lapad lang. Hindi mo kasi dinidiscover yung potential mo. At kulang ka sa knowledge. Sa church na ito, lahat ibibigay ng Diyos. Hello? Nag-umpisa tayo sa December, and we are talking about potentials. Pero pumasok ang anniversary, nag-shift tayo. Pero itutuloy ko pa rin yung potential. Bakit? This year kasi kailangan natin yung discernment. Bago mo pasukin yung ability to discern and potential na meron ka, kailangan refine ka muna. Because those quality of talents and gifts na ibibigay sa iyo ng Diyos, ang kailangan ng Diyos ay isang refined heart. Napakahalaga sa Diyos ang bawat talento, bawat skill, bawat knowledge na bibitawan niya mula sa langit. Kung ang vessel ay marumi, hindi ibibigay ng Diyos. Hello? Naintindihan niyo po ako? Kaya napakahalaga ng testing and trials. Number 1 key sa ating tinatawag na principle. Idadaan tayo ng lahat ng Diyos. Idadaan tayo ng Diyos, lahat tayo, sa tinatawag na pagdadalisay. Ang tawag natin dito ay testing and trials. Sino ba ang alagad ng Diyos mula ng basahin mo ang pagkabagsak ng tao sa kasalanan at iba't ibang tao ang pinili ng Diyos at bago sila gamitin ng Diyos ay hindi dumaan sa testing and trials? Pagbabasahin nyo ang Old Testament, lahat yan sinubok muna ng Diyos bago siya nagtiwala. Ulitin ko po, makinig kayo mabuti.
Sa kabila ng pagtitiwala ng Diyos sa lahat ng mga naging chosen man of God, nag-fail pa rin sila. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero they experience failure pa rin. Hello? At dahil doon na lagi tayo nagpi-fail, kahit pinili sila ng Diyos, Moses, Abraham, hello, everybody, David, Solomon, name it, Samson, Hezekiah, Jeho. Kilala nyo si Jeho? Yung pumatay kay Jezebel? Di kilala nyo ba si Jezebel? Yung asawa ni Ahaz ba yun? Ahab? Even him, na ginamit ng Diyos, at lahat sila nag-fail pa rin. Bakit? Wala talaga kasing sapat na tao na mamimaintain niya yung katuwiran na hinahanap ng Diyos. Kaya nung dumating ang Matthew, isinilang ang isang taong makakatupad na hindi magpi-fail hanggang kamatayan. Ang pangalan niya ay Jesus. Kaya siya naging Kristo. Hindi siya nag-fail. O, di ba? Na-realize niyo ba yon? If you will read the history. Kaya yung pagtitiwala mo kay Jesus Christ, hindi ka magpi-fail sa mata ng Diyos. Kasi yung tao ng pangalan ay Jesus, kailanman hindi siya nag-fail. Lahat ng man of God na pinili ng Diyos, nag-fail sila. Si Jesus lang hindi. Kaya yung pagtitiwala mo kay Jesus Christ, sapat yun at higit pa. Di ba? Kinanta nyo kanina, pero di nyo naintindihan, di ba? Hello? Tindi, di ba? So, ang trials and testing ay prerequisite ng Bible sa buhay na ito. Galatians chapter 9, our part 4 is scripture reading. Mayroon pa akong 15 minutes. Hello, gising na po ba kayo? Galatians chapter 6 verse 9. Basahin po natin. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Hello? Hello po. Ulitin ko, Ecclesiastes verse 3:11, binigyan tayo ng time. Ang sabi ng Diyos, lahat ng time na yon ay maganda sa loob nito. At ang ginawa niya na nag-create siya ng time, ang mag-perform ng mag-accumulate at mag-perform ng time frame na yon ay tao. Nung nilagay ang tao para ma-experience niya yung glory ng Diyos na nilagay niya doon sa time. Kaya ikaw ay tinatawag na finished product. Sa pagkasilang mo, hanggang sa katapusan mo, nag-i-expect ang Diyos. Kaya ang sabi ng Galatians, dahil nag-fail ang tao, ang sabi ng Galatians, huwag po kayong maging mapagod. Huwag tayong mapagod sa paggawa or mahinagod sa paggawa ng maganda or mabuti. For the proper time, hello po. So nandun ka sa time, tumatakbo ang oras mo sa time, at ngayon ay 2026 na ng buhay mo. Hello? Ang sabi dito, this year, huwag kang mapagod, kapatid, sa paggawa ng hello, sa paggawa ng sabihin mo sa katabi mo, paggawa ng bantayan mo siya. Malalaman natin yan kapag dumaan ang trials and testing. Di ba? So mayroon tayong time na nilagay ng Diyos. At ang sabi, i-harvest natin.
yung ininvest natin kung hindi tayo nag-give up. I-harvest natin. Why? Dahil sa loob ng time na yon, you are already blessed. Ang problema nga lang, marami ang hindi gumagawa ng good. Nandiyan, nakasulat. Kaya wala kang harvestin na good. Kaya malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi nagbubunga ng mabuting bunga ang masamang puno. Masamang puno, masamang bunga. Mabuting puno, mabuting bunga. What you reap, what you sow, what you reap. Sowing and reaping principle. Nagets po natin yon. Pero sa loob ng time, kahit sa makasalanang time na ito na meron tayo ngayon, praise be to God. Dahil ni-restore ng Diyos ang magandang, napakagandang time sa buhay mo. Kahit na sa tingin mo ay masalimuot ang buhay mo ngayon. Magtiwala ka, maganda ang buhay mo. Amen. Ulitin ko, magtiwala ka. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen. Ulitin ko, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Dahil sa hindi paggawa ng mabuti ay pagkawalan ng tiwala. Hello? Kaya ka nagta-trial and error. Hello? Do not experiment life. Huwag nating eksperimentuhin ang buhay. Mabuti po yun na malaman natin ang katotohanan. So, napag-aralan natin na ang trials and testing, ang perseverance, ang endurance, kapag lumampas ka nito, ay i-confer sa iyo ang tinatawag na authority. Alam niyo yung word na i-confer? The word confer sa Tagalog ay parang ibibigay, parang Tagalog po. Parang, paano ba sa Tagalog yung confer? Hindi confirm, confer. Alisin niyo yung N, M. Iaabot, parang ibibigay. Sa Tagalog, ano po ba? Ano yung exact Tagalog nito? Pag-alok, iaalok. Tama. Iaalok lang sa'yo yung tinatawag na regalo. Ulitin ko, pagkatapos ng testing and trials, kapag nalampasan mo ang lahat ng testing and trials, at nagresulta ito sa'yo ng perseverance, so may principle ang testing and trials at may principle ang perseverance. May principle din itinuro ko na sa inyo, yung tinatawag na endurance. Iko-confer, iaalok sa iyo yung tinatawag na mabuting regalo. At ang tawag dito ay authority. At ito yung tinanggap ng Panginoong Hesus nung after na siya ay hamunin ni Satanas after he was baptized, Jesus. Nung siya ay nabautismoan, pagkatapos na siya ay nakalampas sa testing and trials, hinayaan ng Diyos. Actually, ang Diyos ang nagdala sa kanya sa testing and trials. Sabi ng Bible, and the Spirit of God, the Holy Spirit, led Jesus into the wilderness to be tested, to be tempted, actually. Hindi lang siya tested, kundi tuksohin talaga. Alam niyo yung word na tukso? At least yung testing, pwede nating sabihin na ang Diyos ang may panukala at gumagawa. Pero yung tukso, sabihin mo tukso, masamang espiritu yon. Hindi yun gawa ng Diyos, kundi hinahayaan ng Diyos na idaan ka doon. Kumbaga, oops, give up. Sige, okay lang. Kung may gagawin si Satanas o masamang espiritu sa'yo, tutuksuin ka. Walang pakialam. Parang, sige, tukso. Layuan mo ako. Di ba? Hello po. Mas grabe po yung tukso. Gusto niyo ng tukso? Ha? Hindi. Sa totoo lang. Pagkawalan ng pera.
pagkawalan ng relationship or broken relationship, pagkawalan ng kalusugan. Lahat ng bagay na kinakatakutan mo, makinig mabuti. Hello, sa mga media. Lahat ng kinakatakutan mo ay sasambahin mo. Gagawa ka ng paraan para hindi mawala sa'yo. Hello? Prinsipyo to. Lahat ng kinakatakutan mo, kapatid, ay sinasamba mo. Hindi mo lang alam. That's why the Bible says, matakot ka sa Diyos. Hello? Ito ang umpisa na magkaroon ka ng sapat na kaalaman. Niya. Ngangades. Di ba? Naunawaan nyo? Ulitin ko. Anong kinakatakutan mo? Saan ka natatakot? Lagi ka natatakot. Man yung kinakatakutan mo, sinasamba mo yan. Kapalit yan ng Diyos ang tawag dan idol worship. Hindi alam ng maraming Kristiyano that they are worshiping idol because they fear something in their life more than God. O, di ba? Gising na ba? Kaya bang nguyain? Nakakatuwa, no? Anyway, God will never give you authority over what you have not conquered. Hindi kayo bibigyan ng authority or mag-aalok sa'yo ng authority kung hindi ka dumaan sa trials and testing. Hindi mo na-conquer ang fear. If you have not conquered pride, you will not have authority over influence. If you have not conquered fear, you will not have authority over any battles. God has given you authority over timing. If you have not conquered patience. Because authority follows victory, and victory follows testing. So when you find yourself in a season of testing, do not despise it. Recognize for what it is. It is a divine setup for the release of greater authority in your life. The very areas that you have been tested severely are often areas where God intends to use you powerfully. The places where you sacrifice so much and hard will become the places you will reign even in public. So, the trials you thought that would break you will actually building you. Akala nyo yung mga trials and testing ay sinisira ka? Hindi po. It's building you for the authority you are about to walk in. Because you cannot see endurance. Endurance is the unseen bridge. So kailangan ng testing para malaman mo that you can bridge. So ang principle ng endurance, ito ay bridge between where you are and where God has called you to be. So mahalaga ang endurance. Dahil yun yung tulay where God is waiting for you to be. It is your silent warrior inside of you
that you refuse to give up. When the storm rages, when the delays feels endless, and when the promises seems undiscerned or distant, parang, Pastor, walang nangyayari sa prayer ko, walang nangyayari sa... Ganito ba ang buhay ng Kristiyano? Hello? In the kingdom of God, endurance is not optional. Hindi po siya option. If you are citizen of the kingdom, endurance is not option. It is part of your culture. Accept it. It is essential. It is not side characteristic. It is a very evidence that you have been prepared for promotion. If you endure, it means to the sight of God, malapit na ang promotion mo. Pag nag-endure ka. Hello? Naintindihan natin? Your endurance has qualified or will qualify you for your next dimension. It will position you for the doors that only perseverance can open. So if you bridge to endurance, still, you have to persevere because ongoing pa rin ang process. So yung testing and trials, nag-upgrade siya. So yung perseverance mo, nag-upgrade din. Ang mahalaga, nakabridge ka sa calling ng Diyos through endurance. Naunawaan niyo po ba ako? Amen. Principles and keys po yung pinag-uusapan natin. So sa buhay mo, sa pagdadalisay ng Diyos sa iyo, mahalaga ito. Hello po. Your silent testimony in this life, your testimony to heaven that you already carry is greater weight, responsibility, authority, and glory that God has reserved for you. Mayroon kang, yung testimony ninyo, there's a great accountability, responsibility. Tandaan po ninyo, pag pagtiwala ang Diyos sa inyo, malaki ang responsibility mo. Hindi ka pwedeng patumpik-tumpik lang. Okay lang ako. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Greater accountability. Why? Greater potentials meron ka. Greater knowledge meron ka. Kaya ang nagiging buhay mo, the more you know God, na nagiging makipot ang... Alam niyo ibig sabihin ng makipot ang daan? Naintindihan niyo ba yung word na nagiging makipot ang daan? Sa mga taong alam nila yung kanilang destiny, na nakapag-persevere sila, nakapag-endure sila, alam nila yung calling nila, alam nila yung assignment nila, nagiging makipot yung daan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Marami kayong mga relationship sa buhay na hindi na kailangan. Dahil hindi sila kasama sa destiny. Accept that way even it hurts. Greater responsibility. But, greater authority and greater glory that God has reserved for you. Willing ba kayo doon? Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Kaya the more you know God, the more you have knowledge God, the more you yield to God, yun yung buhay mo, nagiging makipot. Parang ako, lagi kong sinasabi, ba't ganito ang buhay ko? Parang di na ako masaya. Bakit? Parang sa mundo ang saya. Bakit? Kasi ngayon, alam ko na yung totoo. Lahat na lang ng bagay nire-reject mo. Ay, hindi kasama sa Diyos yan kasi hindi yan mabuti, hindi yan beautiful. Di ba? Beautiful. Ay, hindi yan mabuti. At alam mo yun, pati bibig mo, parang iniingatan mo na magsalita ng kahit mag-joke ka lang, no? Parang kahit simpleng joke, parang ayaw mong mag-joke. Bakit? Iniingatan mo kasi. Bakit? Nakafocus ka na sa, alam mo na yung destiny mo eh. Alam mo ba, pag alam mo yung assignment mo, nagiging wise ka. Pero ito ay isang challenge. Parang malungkot ang buhay. Totoo yun.
Do not think na kapag parang malungkot ang buhay, ay parang di mo kasama ang Diyos. The more na naglalakad ka sa Diyos, parang malungkot ang buhay. Alam niyo ba yon na the more na naglalakad ka sa Diyos, ay pag naglakad ka sa sanlibutan, makikita mo yung sarili, parang, alam mo yon parang, dati parang okay lang ako, ba't ganun? Parang, kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Di ba parang gusto mong balikan yung dati mong buhay, di ba? Hello, naintindihan niyo po ba ako? So the more na nakikilala mo ang Diyos, ganun ang buhay. Kayo na magpapabaptize, willing ba kayo sa buhay na yon? Ha? Hello? Hello po. So hindi po malungkot ang buhay. Bakit? Hindi, yung buhay mo kasi ay hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng sanlibutan. Nakala mo yung kapayapaan na meron ka kasiyahan na binibigay ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Hesus, the peace I give you is not the same peace that the world gives. Hello? So yung peace na meron ka sa Diyos, iba. Kaya pag maglalakad ka sa sanlibutan, salungat ka, sanlibutan. Patawarin nawa, mauuna ang magulang mo. Mga kapatid mo, baka pati asawa mo, laban sa'yo. And that's part of trials and testing. Do not give up. You will reap someday. Do not be weary of doing what is good. Hello? Naintindihan ninyo? Nagkaintindihan na tayo? 2 page pa lang yung nababasa ko eh. Marami ang pwedeng manigaw. Praise God! Hallelujah! Kapag sila ay nakaka-breakthrough. But you can worship while they are waiting. Bakit? Parang walang nangyayari, pastor. 20 years ko nang pinagpipray yung pwede ba siya, pastor? Pag-usapan natin sa pag-usapan natin sa 14 kung pwede yung 1 and a half or 1 and 3/4. Hello? From the cold people. Or the emotional people from the committed people. Naintindihan niyo po? Endurance is heaven measuring rod. Ano ba yung endurance sa Tagalog? Pagtitiis? Endurance is, ibig sabihin, yan ang panukat ng Diyos. So, mas maganda na mahaba ang panukat. Kasi mas mahaba ang pagpapala at malaki ang pagpapala. Naintindihan niyo ba yon? Hello? Ka, makikita mo, ano ba ang estado ng buhay ko? Sino ba talaga ako?